Hello po! Welcome muli sa ating channel kung saan ang mga kwento ng buhay at pag-ibig ay muling nabubuhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbis na gawin kang mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa'yo, hindi na ako papayag pang gawin mong ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang maaari mo akong tapakan, pero hindi mo akong magagawang dulugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Ano ba yan? Sino na naman ba naniligarilyo rito? Bakit? Ay, ang kabayo. Bawal bang mag-iwasalita? Kuya Sendo, nakakagulat ka naman eh. Ano ba, kanina ka pa ba dito nakatayo sa may pinto ng kusina? Oo. Busy-busy ka sa mga customers niya eh. Kaya hindi mo ako napansin. Bakit naninigarilyo ka na naman? Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan eh. Bakit kita susundin? Nanay ba kita? Piloso po? Basa pa yung buhok mo? Nakasuot ka na ng uniforme? Siguro hindi ka na naman pumasok, no? Alam ko na lesson ngayon. Bakit pa ako papasok? Kaya ka hindi nakakagraduate eh. Panay ka bulakbul eh. Ikaw nga hanggang ngayon di pa nakakagraduate. Pangalawang course ko na to, no? Kapag nakagraduate ako, magiging abogada na ako. Ipagtatanggol ko lahat ng naaapi. Talaga? Ako na lang ipagtanggol mo. Naku, hindi ka naman api. Api-apihan, pwede pa. Sigurado ka? Oo, kaya, akin na to sigarilyo na to. Uy! Aapakan ko ng ganito. Yan. Grabe ka naman. Inapakan mo na nga, dinurog mo pa yosi ko. Kasi, kapag buo pa yung upos, makapulutin mo pa. Tapos sindihan mo ulit. At least ngayon, hindi mo na yan mapapakinabangan pa. Wala na. Durog na. Robert, dahan-dahan sa pagkain, anak. Baka naman mabulunan ka niyan. Pasensya na, ma. Kailangan ko pa kasi mag-aral eh. Marami pa akong kailangang basahin ngayon. Baka naman mapabayaan mo na ang sarili mo niyan, Robert. Hindi naman pa. Kumakain naman ako ng maayos eh. Medyo napupuyat lang. Pero nagbabitamins naman po ako. Ay, mahirap talaga ang pag-aabugas siya. Ang dami niyong kailangan pag-aralan. Pero kayang-kaya naman, ma. Oo, alam naman namin yan. Kailan ka ba walang... Andito na ang paborito mong anak. Rosendo, saan ka na naman galing, ha? Nagbulakbul ka na naman. Ha, Rosendo? Hoy! Ayun. Dumiretso na si kuya sa kwarto. Ay, nako. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang kuya mo? Pareho naman kayo nang galing sa tiyan ko. Pero bakit magkaiba
ibang magkaiba kayo. Anong ginawa mo sa pera? Ang tuition mo yon. Bakit hindi ka nagbayad ng tuition? Nasaan na yung pera? Wala na nga, ma. Ano ba, paulit-ulit ka eh. Ayusin mo yung pagsagot mo sa akin. Ubus na ang pasensya ko sa iyo, Rosendo. Konting-konti na lang pala, layasin na kita rito sa bahay. Bigyan nyo na lang ako ng pampayat. Akala mo ba ganun lang kadali maghanap ng pera, ha? Naunahan ka na ni Robert makagraduate sa college. Kahit ikaw ang panganay. Puro ka kalokohan. Pagod na ako sa iyo, Rosendo. Hindi naman kami masamang mga magulang sa iyo, pero hindi ko alam kung bakit kailangan mo mag-isakit ang ulo sa amin ng papa mo. Oh, bakit na naman? Ha? Ikaw na nga kumausap dito sa anak mo. Ano na naman to, Rosendo? Yung pambayad ng tuition. Winaldas mo naman ang anak mong yan. Ha? Hindi ka ba talaga titino? Ha? Gusto mo ba maubusan ng dugo ang mama mo pag disiplina sa'yo? Kung ayaw nyo akong bigyan ng pang-tuition, ayos lang. Nung una pa lang sinabi ko na sa inyo, ayoko mag-aral. Pero kayo ito mapilit. Ha? Kami pa may kasalanan? Tama na. Ha? Tama na. Nagdurugo na labi niya. Umalis ka sa harap ako. Kung ayaw mo basagin kong tuluyan ng bibig mo, wala kang moto. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya! Akin na, susi. Ha? Akin sabi, susi na sa sakyan. Oh, bakit dumudugo ang labi mo? Nasaktan ka na naman ba ni Papa? Ano na naman ba kasi ang ginawa mo? Sabi ko, akin na, susi. Rico! Bitawan mo ang kola ng damit ko! Akin, susi. Ito na! Magsama-sama kayo. Kuya! Saan ka pumunta? Kuya! Oh, kumain ka, kuya. Pwede bang makitulog sa inyo? Ano? Di nahimatay si nanay. Ano na lang ang iisipin niya kapag umuwi ako may kasamang lalaki tapos dun ko pa patutulugin? Kaya nga makikitulog ako sa inyo eh. Para malaman mo kung ano magiging reaction niya. Ewan, puro ka na naman kalokohan eh. Sige na. Magaling ako maghugas. Pwede akong taga-hugas niyo. Basta merong smart dishwashing. Ayoko nga makitulog ka dito. Bakit? Pwede ko namang sabihin sa nanay mo na kaibigan mo ako ah. At wala naman akong gusto sa'yo. Para na kitang nakababatang kapatid. Bakit naman kita pag-iinteresan? Alam ko. Pero syempre, iba pa rin yung isipin ng mga taong makakakita. Mabuti ko pwede natin sa kanilang ipaliwanag yung sitwasyon. Oh. Buhay naman natin ito ah. Bakit kailangan nating ipaliwanag sa ibang tao? Kuya! Wala akong matutulugan. Naglayas ka sa inyo, no? Dinala mo pa yung kotse ng kapatid mo? Di yan kay Robert. Kay Papa yan. Bakit alam mo ginagamit yan ni Robert? Ano ka ba? Syempre, magkaklase kami sa law eh. Oo nga pala. Bata pa ako nang mamatay si tatay. Mula noon, halos gumapang na si nanay para mapaaral lang ako. At ang mga kapatid ko. Kaya kahit piso ayoko sayangin. Kasi alam ko kung gaano kahirap ang maghanap ng pera. At gusto ko maging somebody. Para naman maipagmalaki ako ni nanay.
At makita niya na hindi sayang ang lahat ng paghihirap niya para sa amin. Alam mo ikaw, kuya, maswerte ka eh. Kasi kung may pangarap ka, kayang mong abutin ng hindi nangangamba kung paano, dahil may pera kayo, may kaya kayo. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Tumino ka na kasi, kuya. Tumigil ka na sa pakikipagbasag ulo, sa pagbibisyo, sa pagbubulakbol. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Alam mo ba kung ilang ulit kong sinabi sa sarili ko na sana ako na lang ang nasa katayuan mo? Sana ako na lang ang ipinanganak na mayaman? Kaya umuwi ka na sa inyo. Humingi ka ng pasensya sa mama at papa mo. Maging mabuti kang anak sa kanila. Dahil may biyayang ibinigay sa'yo na hindi ibinigay sa iba. Kagaya ko. Kaya kuya, pahalagahan mo yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanapin mo ang kuya mo at kunin mo ang kotse. Kung bakit naman kasi binigay mo sa kanya ang susi, Robert? Akma niya kasi akong susuntukin, kaya binigay ko na. Pag umuwi yan dito sa bahay, makikita niya. Kaya ikaw, Robert, pag-igihan mo ang pag-aaral, ha? Ikaw na lang ang pag-asa namin ng papa mo. Ikaw ang magpapatuloy ng maganda reputasyon ng ating pamilya. Dahil ang kuya mo, ay, wala na siyang pag-asa. Pangako, ma. Pa, hindi ko kayo bibiguin. Gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Ay, sige na. Hindi ba sabi mo may pupuntahan ka ngayon? Magmotor ka na lang. Opo, pa. Papa, natatakot ako. Baka dumating ang araw na pati si Robert maapektuhan ng mga pinagagagawa ni Rosendo. Baka dumating ang araw, hindi lang ang buhay niya sisirain niya, kundi pati ang buhay ng kanyang kapatid. Hello? Oh, Robert. Bakit ganyan ang boses mo? Ano? Oh, Diyos ko. Oh, sige. Pupunta na kami. Bakit? Ang mga anak natin nasa police station. Ano? Bakit daw? May na-hit and run daw. Ano? Kuya, Asan sila mama at papa? kausap ang mga polis. Ha? Ma, pa, Robert, sumama ka sa amin ng papa mo. Rosando, ganito ka muna. Kailangan kang kunan ng madya. Pa, Sana naman, mula ngayon, makapag-isip-isip ka na. Sana mula ngayon maunawaan mo na kung anong epekto ng mga pinaggagawa mo sa buhay. Hindi lang ikaw ang naapektuhan, kundi ang buong pamilya natin. Sinikap namin palakihin kayo na maayos. Pero hindi ko alam na darating ang panahong ito. Magkakaroon ako ng isang anak na kriminal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako
ang bukas. Aba, ay ang ganda nitong nagawa mong paper bag, Rosendo. Gusto niyo ba yan? Sa'yo na lang, Nainora. Talaga? Oo. Para may lalagyan ka ng gamit mo kapag pumupunta ka dito sa kulungan. Si Warden, hindi ka man lang yata ibinibili ng mga bagong bag. Naku, kuripot kasi ang anak ko ngayon. Tapos, inaalila kayo dito sa opisina niya. Kayo naglilinis linggo-linggo. Eh kasi ayaw niyang pinapahawak sa iba yung kanyang mga gamit. Sa akin lang siya may tiwala. Isa pa, gusto niyang pinakikintab ko lagi ang kanyang sahig dito gamit itong Starwax Floor Wax. Mahal na mahal niya talaga ang bugtong yung anak. Kahit suplado. Ay, siyempre. Ano ko yan eh. Galing sa akin yan. Kaya tanggap ko kahit ano pa ang kanyang ugali. Napakapalad ni Warden na kayo nanay niya. Kung nakilala ko lang kayo bago ako napunta dito sa kulungan, nagpaampo na lang sana ako sa inyo. Ay, pwede naman. Kapag lumaya ka na. Matagal pa yun. Uy, nakakaisang taong ka na rito, di ba? O 4 na taon lang naman ang sentensya sa iyo. Di ba? Yung 1 taon nga, pakiramdam ko, 10 taon na ang katumpas. Uy, konting tiis lang. Lalaya ka rin. Kung ayaw niyo tanggapin itong bag na ito, pwede makisuyo sa inyo. Ano yun? Salamat po. Alam mo ba, Felicity, sa tuwing may ginagawa siya sa kulungan, ipinabibigay niya sa iyo. Yung una, flower vase. Tapos, shower curtain na gawa sa mga recycled materials. Pasensya na po kayo. Kayo palagi ang nauutusan niya. Ayaw niya kasing dumalaw ako sa kanya sa kulungan eh. Ay, wala yun kung pinabibigay niya sa iyo na pinapaadala pa sa akin. Ay mabuti nga at may napupuntahan akong ibang lugar. Madalas nasang-aya ko kapag hindi ako pumupunta sa kulungan. Kumusta na po si Kuya? Ay maayos naman siya. Kasundo niya yung mga kasama niya sa selda. Kung hindi siya nakulong, graduating na sana siya ngayon sa kolehiyo. Ay, talagang ganun. May mga sitwasyon na kailangan natin pagdaanan para tayo'y matuto sa buhay. Mahirap ang buhay sa bilangguan. Pero sa tingin ko, mas nararamdaman ni Rosendo na may kabuluhan ang kanyang buhay ngayon. Salamat po sa inyo, Aling Nora. Salamat sa pagmamalasakit ninyo kay Kuya Rosendo. May mula nung makilala ko siya, magaan na ang loob ko sa kanya. Alam kong sa kaibuturan ng kanyang puso, may kabutihang natatago. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, regalo ko sa'yo. Happy birthday! Ay, napaka-sweet talaga ng anak ko. Binili mo na naman ang bagang mama mo. Puro na lang bagang laman ng aparador namin. Minsan nga, hindi ko na alam kung nasaan yung mga long sleeves ko dahil puro bagang nakikita ko. Hindi naman ikaw ang naghahanap ng damit mo, pa. Si mama pa rin naman eh. Kaya hindi ka naman nahihirapan. Nahihirapan ako maghalongkat ng gamit doon sa aparador namin. Kaya mo pa, sa susunod, bagong aparador naman ang ireregalo ko sa'yo.
Para may lalagyan ka ng mga damit mo. Mabuti pa. May pambili ka ba? Hindi ko naman sinabi. Nasa birthday na kagad ni Papa ngayong taon. Kapag abogado na ako. Saka ka na magsabi, pag malapit na. Maiinip ako niyan sa kahihintay. 2 taon na lang naman bago ka maging abogado, hindi ba anak? Opo, ma. Hindi ka pa man abogado, anak. Proud na kami sa'yo ng mama mo. Totoo yan. Napakapalad namin nagkaroon kami ng isang anak na kagaya mo. Kumusta si Felicity, Nainora? Aray, maayos naman. Abala raw siya sa pag-aaral, kaya bihira na magbantay doon sa kanilang kainan. Ganun ba? Eh, bakit naman kasi ayaw mo siyang dumalaw dito sa iyo? Hindi ka na nga dinadalaw dito ng pamilya mo? Mas mabuti nang wala akong nakikita sila man sa kanila. Mas magaan sa pakiramdam na manatili dito sa bilangguan. Sendo. Ayos na sa akin na nakikita isang beses ka sa isang linggo. Ay, naku. Eh, binobola mo naman ako. May dala ka ba dyan? O, syempre, meron. Alam nga namang makalimutan ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Nainora. Oh. Uy, huwag mong ipakikita sa iba. At siguradong sasabihin na naman ng mga yan may favoritism ako. Meron naman talaga, di ba? Oy! O siya, kainin mo na. Oo. Oh, Oh, para kang bata. ang sarap talaga nitong chocolate ito, Nainora. Oy, mahal yan. Nakakarami ka lang ng utang sa akin, ha? Kaya mo, mabayaran ko kapag nakalaya ako. O siya, may maglilinis na ng opisina ng mahal kong anak. Salamat to, Nainora. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi, Felicity. Oh, Robert, ikaw pala. Ilan ang case digest mo dyan? Baka may extra ka. Tingin naman. Kailangan ko mag-submit ngayon eh. Wala. Alam mo ang sungit mo sa akin. Pero si kuya kasundo mo. Eh, mas mabait naman ako sa kanya. Huwag mo nga binabanggit si Kuya Rosendo. May gusto ka ba sa kanya? Ano? Pakuya-kuya ka pa. Pero may gusto ka naman talaga kay Kuya Rosendo, di ba? Alam mo, dumi ng utak mo. Sus, kung wala kang gusto sa kanya, pwede ba kitang ligawan? Ano? Ano ika mo, Felicity? Gusto mo ibigay ko ito sa kanya? Alam kong ayaw niya makatanggap ng kahit ano mula sa akin, Nainora. Pero, pwede ba akong makisuyo sa inyo? Kahit palihim niyo lang pong ibigay sa kanya. Iipit niya sa damit niya o kung ano. Gusto ko lang matanggap niya ito. Felicity, Pakiusap naman po, Gusto ko talagang mabasa niya yung sulat na ito. sige. Susubukin ko, no? Pero, hindi ko maipapangako na maipaparating ko ito sa kanya, ha? Opo, ayos lang po. Nagbabaka sakali lang po ako. Ay, Sendo,
Ay ano ba kasi ang nangyari? Eh bakit nakasama ka sa riot? In-order nila si Tatang eh. Alam ka namang hindi ko protektahan yung matanda. Pwede ikaw ang binugbog. Imbis na wala kang kaaway dito. Ayos lang yan. Oh, ay mag-iingat ka. 2 taon na lang, makakalaya ka na. Dapat hindi ka magkaroon ng problema rito. Hindi ko kayang makitang pagkaisahin yung taong wala namang kasalanan. Kung maaari kang umiwas umiwas ka sa gulo. Opo. Ay nako, o tignan mo. May sugat ka sa kilay. Utok yung labi mo. Meron ka pang black eye. Wala na. Ika na gwapo. Eh? Nagagawa mo pang uwisi dyan. Gamutin nyo na lang ako, Nora. Nako, tiyak mamaya. Magsasabihan na naman ako ng warden ninyo kasi masyado raw kitang pinakikitaan ng pagmamalasake. Bakit nga ba, Nora? Gaya ng iba, kriminal din ako. May namatay na tao dahil sa akin. Nung nabangga ko siya. Imbis na tulungan, tinakasan ko siya. Kaya nalagutan siya ng hininga. Masama akong tao. Sendo. Gamit ko nun yung kotse ni Papa. Naglayas ako sa bahay. Pero ng araw na yon, uuwi na dapat ako. Pero hindi na ako nakarating pangmuli sa bahay. Sa presinto na ako na natili. Hanggang sa nailipat ako ng kulungan. Kasama akong tao, Nora. Lahat ng tao maaaring maging masama. Pero lahat din tayo maaaring maging mabuti. Depende kung ano yung gusto nating piliin. Kaya ako, pinipili kong maging mabuti sa iyo. Dahil alam ko, ikaw ay mabuting tao. Bakit hindi ka pa natutulog? Naisip ko si Rosendo. 2 taon na siya sa bilangguan. Minsan, hindi man lang natin siya dinalaw. Siya nagsabi, huwag natin siyang dalawin. Kumusta na kaya siya? Maikling panahon lang ang 4 na taon. Nagawa niyang magbulakbol na mahigit 1 dekada. Huwag mo siyang alalahanin. Tiyak, kapag isip-isipan na niya ang mga pinaggagawa niya. Iniisip ko, Papa. Naging mabuti ba tayo magulang sa kanya? Baka may kasalanan din tayo kung bakit niya sinapit ang ganitong kapalaran. Ginawa natin ang lahat. Ibinigay natin lahat ng kailangan niya. Hindi niya tayo maaaring sisihin sa mga nangyari sa kanya. Lahat ay bunga ng kanyang mga maling desisyon. Napakabilis ng panahon, ano? Panibagong taon na naman. Nasaan na kaya si Robert? Sabi niya may pakikilala siya sa atin ngayon. Oo, sabi niya, papunta na raw sila. Oh, Ma! Ay, Robert, anak! Oh, kanina ka pa namin hinihintay. Nagsimba pa po kasi kami. sino ang kasama mo? Ma, Pa, siya nga palang girlfriend ko at future wife. Si Felicity. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Kaklase pala kayo ng anak ko? Opo. Ganda-ganda mo naman. Ang haba-haba ng buhok mo. Salamat po. Pakiramdam ko napaka-inosente mong dalaga. Bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Felicity. Salamat po. Mahihain ka ba? Ay, huwag ka mahihiya rito sa amin, ha? Feel at home. Opo. Si Robert, ay napaka-sweet na bata niyan. Kaya bagay na bagay kayong dalawa. Kaano na nga pala kayo katagal? 5 buwan po. Ganun ba? Kumusta naman ang anak ko para sa iyo? Mabait po si Robert. At napakasipag na tao. Sinabi mo pa. Alam mo, wala kaming problema sa kanya. Napakapalad namin na siyang anak namin. Kaya sigurado ako, wala ka rin magiging problema sa kanya. Masaya ako para sa inyong dalawa. Anak, pinagtimpla kita ng kape. Ay, mukhang mahaba-habang pagpupuyatan naman ang gagawin mo ngayon. Salamat po, Ma. Sumabay pa yung preparasyon para sa kasal niyo ni Felicity. Sabi ko naman kasi sa'yo, dapat kapag nakapagbar ka na lang, saka na lang kayo magpakasal. Ma, ayoko nang patagalin ang pagiging magkasintahan namin ni Felicity. Gusto ko nang magkaroon ng makakasama sa buhay. Kaya, hindi na ako magkukomment uli rito sa topic na ito. Sana maunawaan po ninyo ako. Oo naman, nauunawaan ko. Ay, siya nga pala. Huwag mo mababanggit kay Felicity ang tungkol sa kuya mo, ha? Bakit, Ma? Baka magdalawang isip siya kapag nalaman niyang meron kang kapatid na nakakulong. Ma, kilala ni Felicity si Kuya. Ano? Siya ang unang naging kaibigan ni Felicity. Totoo ba yung sinasabi mo? Ang totoo. Kaya gusto ko na magpakasal. Kasi natatakot akong kapag nakalaya na si Kuya, sulutin niya sa akin si Felicity. Bakit? May namagitan ba sa kanila dati? Si Felicity, parang nakatatandang kapatid ang turing kay Kuya. Pero si Kuya, pakiramdam ko, matagal niya ng kursunada si Felicity. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itong ang pantalon na ito susuot ko. Nako, mukhang masik na sa akin itong pantalon ko na ito, ma. Teka, ano itong nakakapa ko? Ano itong nasa bulsa? Nako, yung sulat ito ni Felicity para kay Rosendo. Ay, lalaban ko na yung pantalon kong ito, ay, durug-durug na yung papel. Paano ba ito? Hindi ko pala ito naibigay kay Rosendo. Nakakalimutan ko na. Ayos lang po, Aling Nora. Ay, pasensya ka na talaga, Felicity, ha? Naku, ma, iba nga pala. Totoo bang ikakasal ka na? Opo. Naku, masaya ako para sa iyo. Huwag niyo pong maikukwento ito kay Kuya Rosendo. Ay, oo, hindi. Ayaw naman niya talagang nagkukwento ako ng tungkol sa iyo, eh. Ang gusto niya lang,
Sabihin ko kung maayos ang kalagayan mo, ang iyong kalusugan. Ay okay na siya sa ganoon. Salamat po, Aling Nora. Ayoko kasing ma-frustrate si Kuya eh. Ayokong isipin niya na napag-iwanan na siya ng panahon. Habang kaming naririto sa labas nagpapatuloy sa buhay namin, nagdiriwang sa mga nakakamit naming tagumpay, maliit man o malaki. Siya naman, nasa likod ng rehas, nakabilanggo. Pansamantalang huminto ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Pero 1 taon na lang lalaya na siya. Saka na lang po ako magkakwento sa kanya ng lahat ng nangyari sa buhay ko kapag nakalabas na siya sa kulungan. Sana walang magbago. Sana siya pa rin ang dating Kuya Rosentong nakilala ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ba wala man lang ako nakikitang larawan ni Kuya Rosendo dito sa bahay nila? Hindi rin siya pinag-uusapan sa tuwing magkakasama kami. Mukhang hindi rin sila bumibisita sa kanya. Bakit kaya? Love. Ay, Robert. Wala sila mama at papa. Gusto mo ba? Pwede ba? 1 buwan na lang ikakasal na tayo. Hindi mo na ba kaya makapaghintay? Alam mo, napaka-conservative mo eh. Nasa modern era na tayo. Hindi na bagay ang ganyang attitude sa panahon ngayon. Tinalo mo pa si Maria Clara eh. Kaya ba pinapunta mo ako dito sa bahay? Para dyan? Ha? Eh para saan pa nga ba? Bastos! Felicity! Hoy! Bumalik ka dito! Oh, Felicity, uminom ka muna nitong tsaang mainit. Salamat po. Ay, ikabing-gabi na. Pumunta ka pa rito sa akin. Mabutit hindi ka naligaw na makarating dito sa bahay. Nagtanong-tanong po ako. Ano yung sinabi mo sa akin kanina? Gusto mong bumisita kay Rosendo bukas? Opo. Kahit ayaw niya, gusto kong pumunta. Baka sakaling kapag nalaman niya naghihintay ako, hindi niya ako matiis. Uy, sige. Sumama ka sa akin. Talaga po? Oo. Kukumbinsihin ko siyang kausapin ka. Salamat po, Aling Nora. Felicity. Lahat babae ang mga kapatid ko. Panganay pa ako. Kaya hindi ko alam ang pakiramdam ng may kuya. Yung pakiramdam ng kapatid na pinoprotektahan ng nakatatanda niyang kapatid. Kaya nang makilala ko si Kuya Rosendo, ang saya-saya ko. Para na ako may kuya, para pa ako may tatay. Kahit barumbado siya sa tingin ng iba, pero sa akin, mabait siya. Naalala ko pa yung isang beses na pinagtitripan ako ng mga lasing sa may kanto, papunta sa kainan namin. Dumating siya. Pinagsusuntok niya. Pakiramdam ko noon, parang siyang superhero. Kaya kapag ganito may problema ako, o may sama na loob, naaalala ko siya. Madalas, siya ang nasasabihan ko ng mga pinagdaraanan ko sa buhay. Alam kong mahalaga ka rin sa kanya. Kahit na nga, hindi kayo nagkikita. Di sana,
Huwag mong isiping may magbabago sa pagmamahal niya sa'yo bilang isang kapatid. Iniisip ko nga minsan, Alinora, sana naging tunay na magkapatid na lang kami ni Kuya. Sendo, ako na itong nakikiusap sa iyo. Ayoko na, Nora. Ha? Sinabi ko naman sa inyo, ayoko siyang makita. At ayokong pumunta siya rito. Hindi bagay si Felicity sa lugar na ito. Dapat hindi mo siya pinayagan sumama rito. Pero naghihintay siya sa'yo sa labas. Kanina pa. Hindi. Hindi ko siya haharapin. Sendo. Pauwi niyo na siya. Ayoko siya makita. Nora, nakikiusap ako sa inyo. Ayokong makita niya ako sa ganitong kalagayan. Ayokong makita ng mga mata niya ang ganitong kulungan. Malulumo lang siya sa kalagayan ko. Ayoko. Ayokong makita niya akong ganito. Ayokong kaawaan niya ako. Kaya pakiusap na, Nora. Paalisin niyo na siya. Felicity, pasensya ka na. Talagang ayaw niyan lumabas. Alinora. Hintayin mo na lang na makalaya siya. Sige po. Aalis na ako. Kahit kailan. Hindi na ako pupunta rito. Hindi na ako susubok pag muli na makita siya. Sana'y maunawaan mo siya. Salamat sa pagdalo nyo, ha? Sa susunod, parte naman para sa pagiging abogado ng anak ko, ang dadaluhan nyo. Si Papa, proud na proud palagi sa akin sa mga nangyayari sa buhay ko. Ikaw ang paboritong anak. Kung ikaw nasa katayuan nila, hindi ka ba mapaproud? Love, excited na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa magiging mga anak natin. Naku! Ang bango-bango naman ng apo ko. Oy, tapos ka na maligo? Opo. Salamat po sa pagbabantay kay baby, ha? Aba, ang bango mo rin, ha? Shield bath soap po yan. Hindi pwede si baby lang ang mabango. Ay, tama ka. Dapat kahit may asawa na, maganda pa rin. Mabango, maayos ang itsura. Gaya nyo, ma. Dami ko na ang wrinkles. Pero maganda pa rin kayo. Ay, naku, wag mo akong binobola dyan. Siya nga pala, paano nga pala yung pag-aaral mo ng abogasya? Ano yun? Hindi ka natutuloy? Kapag malaki na si baby, ma. Siguro mga 5 years old. Saka na ako magpapatuloy. Masyado nang matagal yun. Ayos lang yun. Kumuha ka na lang kasi ng yaya. Ay, ayoko po. Gusto ko ako mag-aalaga sa anak ko. Sa bagay. Ay, siya nga pala. Ilang araw na lang. Lalabas na ang result ng bar exam, di ba? Opo. At saka, lalayan na rin po si Kuya Sendo. Hindi po ba? Abogado
abogado ka na, anak. Anak, congrats. Proud na proud kami sa iyo. Maraming salamat po, Ma. Pa. May asawa ka na, may anak. Tapos ngayon, may panibago ka ng titulo sa pangalan mo. Ay, anak, mapalad ka. Nagbunga lahat ang pagsisikap mo. Congratulations. Rosendo? Kuya? Congratulations, attorney. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya. Dito ka umiinom. Bakit? Saan ba dapat? Doon, sa labas. Ayoko. Hindi ako bagay doon. Mga abogado nandun. Tapos, gusto mong makisalo ang isang ex-convict na kagaya ko? Kuya, Bakit? bakit ngayon ka umuwi? Ano? Di ba noong isang araw ka pa dapat nakauwi? May pinuntahan pa kasi ko eh. Bakit? Saan ka pumunta? Bakit gusto mong malaman? Wala ka pa rin ipinagbago. Bakit? Akala mo ba masyado nang makapangyarihan ng 4 na taon sa kulungan para baguhin ang isang tao? Sige na, sige na. Uminom ka na lang dyan. Kailangan ko pang asikasuhin ng mga bisita. Sige lang. Siya nga pala. Bakit may sing-sing ka na sa kamay? May asawa ka na ba? Asan siya? Wala ba siya rito ngayon? Ma? Ma? Wala si Mama. Bakit? Kuya Sendo? Felicity? Kuya! Nakalaya ka na? Kailan ka pa nakauwi rito? Bakit narito ako sa bahay? Sino Mama tinatawag mo? Si Mama. Ang mama niyo. Bakit? Bakit Mama ang tawag mo sa kanya? Kuya. Siya ang asawa ko, kuya. Ano? Si Felicity. Siya ang asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika rito. Oh! Ano ba, kuya? Huwag mo ko hilahin. Ano ba? Bakit? Ano bakit? Bakit nagpakasal ka kay Robert? Bakit hindi? Patingin ang braso mo. Aray ko, bakit ba? Felicity, ang daming lalaki sa mundo. Bakit kay Robert ka pa nagpakasal? Huwag mo nga ako tanungin ng walang saysay na tanong. Mahal ko si Robert. Mabuti siyang tao. Walang dahilan para hindi ako magpakasal sa kanya. Anong plano mo ngayon? Magpapatuloy ka ba sa pag-aaral mo? Bigyan niyo na lang ako ng pera. Ha? Wala ka pa rin pinagbago, no? Ganyan ka na bago ka pa pumasok sa bilangguan. At hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Magne-negosyo na lang ako. Kesa naman mag-apply ako ng trabaho. Dadaling ko pa apelyido natin.
Mapapahiya kayo. Baka malaman pa nilang kapatid ako ni attorney. Ano na lang ang sasabihin nila? Mabuti alam mo. Baka pwede niya na ibigay sa akin ang mana ko ngayon pa. Pagkatapos niyan, di na ako uwi dito sa bahay natin. Kukuha na lang ako ng sarili kong bahay. Pwede kong ibigay ang hinihingi mo, Rosendo. Pero tiyakin mo lang na ngayong nakalaya ka na, hindi mo na muling dudungisan ang reputasyon ng pamilyang ito at ang titulo ng kapatid mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy! Ano ba namang lasa ito ng luto mo? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin marunong magluto? Wala ka talaga silbi. Imbis na yung ipinambabayad sa katulong natin, nagagamit pa natin sa ibang bagay, hindi. Kasi ikaw, wala ka man lang alam lutuin. I'm sorry, Robert. Sorry? Makakain ko ba ang sorry mo? Baka gusto mong tumama sa ulo mo tong kutsarang hawak ko. Robert, Nawala na ako ng gana kumain. Magsisipilyo na lang ako, gamit ang unique toothpaste. Robert. Yung mga damit ko, laban mo ng maayos ha. Kapag naman siya ng mga yon, umadla ka sa akin. At ito ang sasabihin ko sa'yo, Felicity. Ayaw na ayaw kong malalaman na nakikita o nag-uusap kayo ni Kuya Rosendo. Naintindihan mo? Aba, maganda itong nakuha mong pwesto ah. Kapag wala kang ginagawa na, Nora, tulungan mo naman ako rito. Ay, ano bang maitutulong ko sa iyo rito? Ikaw ang tagakuha ng mga produkto sa kulungan. Ah. Dali mo rito. Tapos ibebenta mo rito yung mga ginagawa nilang mga bag at vase doon sa selda. Oo. Oy, talagang napamahal na sa iyo ang kapwa mo inmates dati, ano? Kahit minsan nag-aaway-aaway kami. Pero matotoong tao mga yon. Mhm. Sabi nga what you see is what you get. Hindi sila nagpapanggap na mga mabuting tao. Mga totoo sila sa kanilang sarili. Tanggap na nilang minsan sa kanilang buhay, may nagawa silang mali. Kaya pinagbabayaran nila yon. Wala nang dahilan para magsuot pa sila ng maskara. Tama. Kaya gusto ko kahit sa ganitong paraan, maiparamdam ko sa kanila na may silbi at halaga pa rin naman sila. Mhm. Lalo na yung mga inmates na hindi naaalala ng mga pamilya nila. Oo nga. Oh, teka nga pala. Si Felicity, nagkausap na ba kayo? Tataan ng baby ngayon. Ay, Kuya Rosendo? Pwede ba pumasok? Alas 5 pa lang naman. Mamaya pang alas 8 darating si Robert. Okay lang, kung hindi pwede. Uwi na lang ako. Halika, pasok ka. Bakit iyak ng iyak yan? Hindi ko nga alam eh. Aka na. Marunong ka bang kumarga ng bata? Oo. Aka na. Oo. Oh, ayan. Du-du-du-du-du-du-du. Tahan na. Tahan na. Aba. Sabi ko sa'yo tumahan, di ba?
Kumusta ka na, Felicity? Kuya Sento. Pasensya ka na. Nung muling beses na nagkausap tayo. Wala yun. Pasensya ka na rin kung hindi kita pinayagan dumalo sa akin nung nasa kulungan pa ako. Ayoko lang talaga makita mo ako sa ganong kalagayan. Ayos lang. Pero nagsisisi ako sa ginawa ko yan. Kuya. Siguro, kung dumadalaw ka sa akin, nasabi mo sa akin ang tungkol sa panliligaw sa ni Robert. Bago ako nagdesisyon pakasalan siya, sumulat ako sa'yo. Gusto kong tanungin ka kung tama ang desisyon ko. Pero, ayaw mo naman kasing tumanggap ng kahit ano galing sa akin. Patawarin mo ako, Felicity. Nakalipas na yun. Kuya, masaya ako na nakalaya ka na. At kahit hindi man lang makabalik sa dati ang buhay mo, kampante na ako. Dahil naririto ka na uli. Ako pa rin ito, Felicity. Ang kuya mo. Gaya ng dati. Maaari ka pa rin lumapit sa akin kapag kailangan mo ng kausap. Kapag kailangan mo ng tulong. Ako pa rin naman yung barumbadong Rosendo na nakilala mo. Hindi ka barumbado. Hindi ka basagolero. Para sa akin, isa kang mabuti at mapagmahal na kuya. Oh, eto yung isusuot mo ngayon. Robert. Pumupunta ba rito si Kuya? Ha? Hindi. Bakit mo na itanong? Mabuti naman kung hindi. Akala ko sumasalisi siya pag wala ako eh. Ano sinabi mo? Sumasalisi? Anong ibig mo sabihin? Bakit? Ano bang ibig sabihin nun sa'yo? Pinag-iisipan mo ba kami ni Kuya Sendo ng masama? Ba, wala akong sinabing ganyan. Kung gano'n, bakit ayaw mo siya pumupunta dito sa bahay, Aber? Dahil ayoko! Bakit? Kailangan bang may dahilan pa? Ha? Asawa mo ko. Ano sa tingin mo ang isipin ko kung may lalaking pumupunta sa'yo rito habang wala ako? May katulong tayo! May katulong tayo dito, hindi ako mag-isa dito. Isa pa, anong klaseng babae ba ang pagkakakilala mo sa akin? Bakit? Ha? Anong klase ka nga bang babae, ha? Ha? Aray ko, Ned. Uulitin ko sa'yo. Uulitin ko, sinabi ko sa'yo, ha? Ayaw na ayaw kung malaman pumupunta rito ang kapatid ko! O paano mo nahanap itong pwesto ko rito? Property ito ni Papa. Siyempre alam ko, Kuya. Kumusta ka naman dito? May bumibili naman ba ng mga ganito? Meron naman. Mukhang maganda to, ah. Kuya, pwede mo ba itong i-deliver sa bahay? Alin? Itong mesang gawa sa... Ano ba to? Lara ba to? Oo. Yan. Bibiling ko na yan. I-deliver mo na lang sa bahay. May hearing pa kasi ako eh. Sige. I-deliver ko na lang mamaya.
kwarto namin ilalagay, kuya? Oo, sabi niya eh. Bakit kaya naisip ni Robert na bumili niyan? Teka lang, Felicity, ha? Uhubarin ko lang itong suot kong jacket. Init eh. Sige lang, kuya. Teka, kukuha ko ng tubig, ha? Sige. Anong ginagawa niyong dalawa? Robert, Robert, akala ko may hiring ka. Kaya sumalisi ka muna rito sa bahay? Ano? Alam ko ng style mo, kuya. Kursunada mo ang asawa ko, no? Robert! Gusto mo yatang bumalik sa kulungan, no? Ito palang plano mo, ha? Ang i-frame up ako? Anong i-frame up? Totoo naman, di ba? May masama kang balak sa asawa ko! Walang hiyak. Robert! Sige! Saktan mo ko! Para dumagdag ang kaso mo! Kaso? Ano ba yan? Ang lakas ng loob mong takutin ako. Dahil ba abogado ka? Ha? Makaya! Nakikita mo itong tattoo sa braso ko? Ha? Ikaw ang may kagagawa nito! Tumawag ka ng polis! Felicity! Huwag ka na aalis, Felicity! Dahil kailangan mo itong marinig! Bitawan mo ko! Hindi ko naisip na sa minsan kong pagpapaubaya, imbes na gawin kang mas mabuting tao, dinala ka pa lalo sa impyerno. Ngayon sinasabi ko sa'yo, hindi na ako papayag pang gawin mo ang ginawa mo sa akin noon. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya! Kuya, ano bang sinasabi mo? Sabihin mo kay Felicity ang totoo nangyari. Mahigit 5 taon na nakalilipas. Sabihin mo! Felicity! Tumawag ka ng polis! Hindi! Hindi ako tatawag hanggat hindi mo sinasabi ang katotohanan dapat kong marinig! Sabihin mo sa kanya kung paano ka tumakbo sa akin na nanginginig ka matapos mong takasan ng taong nabangga mo. Sabihin mo kung paano ka nagmakaawa sa akin na tulungan kang malusutan ng kaso dahil may pangarap ka. Dahil ayaw mong masira ang maganda mong reputasyon. Dahil ayaw mong madismaya sa iyo mga magulang natin. Ang ibig mong sabihin? Oo! Ako ang nakasagasa sa lalaking yun at hindi ikaw! Hindi! Pero gusto ko naman talagang sabihin kina mama at papa ang lahat! Pero ikaw ay tinuro nila sa mga polis na salarin! At hindi ko nakasalanan yun! Pero hindi mo na itinama ang pag-aakala nila. Hindi ka na gumawa ng paraan para sabihin sa kanila na ikaw talaga ang dapat ang makulong at hindi ako! Dahil duwag ka! Duwag ka! Tama na, Kuya Rosendo! Pero ngayon, hindi na ako papayag na gawin mo uli sa akin ito. At idamay si Felicity. Hindi ako papayag na sirain mo ang buhay niya! Ito, tubig ko. Uminom ka. Yan. Salamat, Aling Nora. Nakatulong na din yung anak mo. Ay, ano pa nangyari? Bakit nagsabalutan kayo? Aling Nora. Paano po ba itama ang mga maling desisyon? Ha? Anong ibig mong sabihin? Totoo pala ang sinasabi nila na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Bakit mo nasabi yan? Mula noon,
Palaging si Robert ang pinupuri ni na Mama at Papa. Dahil magaling siya. Matalino, masipag, mabait. Pero lahat pala yun. Mga pagbabalat kayo. Ha? Eh bakit? Anong nadiskubre mo sa iyong asawa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang. May fry detergent bar dito si Aling Nora. Lalaba muna ako. Felicity? Huh? Ano ginagawa mo dito, Robert? Patawarin mo ako, Felicity. Patawarin mo ako. Alam kong nagulat ka sa mga sinabi ni Kuya Rosendo. Pero sana mapatawad mo ako. Gustuhin ko mang sabihin sa iyo ang totoo. Pero, para saan pa? Hindi ko na mababago pa ang mga nangyari. Kaya pala ganun na lang ang pagmamadali mo makasal tayo. Dahil natatakot kang sa paglaya ni Kuya, malaman ko ang lihim mo. Felicity, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo na itong iparating kina Mama at Papa. Nakikiusap ako sa iyo. Ang ako, gagawin ko ang lahat para magbago. Hindi na kita sasaktan kahit kailan. Hindi na kita pagbubuhatan ng kamay. Pangako. Umalis ka na. Ano? Sabi ko, umalis ka na. Ganun ha? Ano? Malakas na rin ang loob mo? Dahil kampante ka na? Nakakampihan ka ni Kuya? Ha? Robert! Pwes, hindi ako papayag na layuan mo ko! Hindi ako papayag na sirain ninyo ang buhay ko! Ang reputasyon ng pamilya namin! Kung ayaw mo na sa akin, sige! Ayaw ko na rin sa'yo! Ha? Robert! Felicity. Mabuti nagising ka na. Ma, Tawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa sa'yo ng anak ko. Matagal ka na pala niya inaabuso. okay lang, Ma. At least ngayon, tapos na. Sinabi na rin po ba sa inyo ni Kuya Sendong tungkol sa... Oo. Alam na namin ang lahat. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Kaya gusto kong magising ka na kanina pa. Dahil wala akong makausap. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Ma, bilang isang ina, alam ko, nahihirapan kayo. Pakiramdam ko, napakasama kong ina, Felicity. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga pagkakamaling yun. Iniisip ko, minahal nga ba namin si Rosendo? Pinahal ko nga ba siya bilang isang anak? Wala nang bata siya, pilyo na siya. Kadalas makipag-away sa mga kapwa niya pilyong bata.
Tamad mag-aral. Para sa amin, hindi siya kamahal-mahal. Hindi siya ang ideal son para sa amin ng asawa ko. Kaya na nakita namin mas mabuti ang ugali ni Robert. Ibinuhos namin ang aming atensyon at pagmamahal sa kanya. Nang gabing yun, hindi pumasok sa isip ko makakagawa si Robert ng ganong klaseng pagkakamali. Para sa amin, perfecto si Robert. At kung may maaari mong makagawa noon, si Rosendo yun. At aaminin ko, ay malaman ko makukulong siya. Para ako nakahinga na maluwag. Kahit sa totoo lang, para sa amin isa siyang kahihiyan ng pamilya. Mabuti ka pa. Nakita mo ang kabutihan sa puso ni Rosendo. Pero kami, ang nakikita lang namin palagi ay ang mga pagkakamali niya. Ngayon ko napagtanto, hindi man kamahal-mahal ang aming anak. Kailangan pa rin natin siyang mahalin, unawain, at tanggapin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Etong titulo ng lupang ito, Rosendo. Ibinibigay na namin sa ito. Ano ito pa? Pampalubag loob? Napakalaki ng pagkukulang namin sa iyo ng mama mo. At hindi yun kayang tulan ng kahit gaano pa kalaking lote o halaga ng pera. Hindi nga namin alam kung magagawa mo kaming patawarin sa nagawa namin sa iyo. Gustuhin ko mong bumawi. Pero hindi na maibabalik pa ang panahon. Hindi na mababago pa ang katotohanan ng isa kang ex-convict. Dating bilanggo na pinagbayaran ng kasalanang hindi naman ikaw ang may gawa. Tama kayo, Ma. Hindi na mapapago pa ang mga nangyari. Kaya sana, huwag na nating alalahanin pa ang mga nakalipas na pangyayari. Ang sa akin lang, gusto kong maging ligtas si Felicity. Kaya sana, payagan ninyong maghiwalay sila ni Robert. Ma, wala pa raw nung unang taon niyo bilang mag-asawa. Bago pa dumating ang Kuya Rosendo mo. Sinasaktan mo na si Felicity. Robert, anak, saan pa kami nagkulang? Bakit naging ganito ka? Ma, patawarin niyo ako. Gusto ko lang naman talaga mapasaya kayo lagi ni Papa. Gusto kong maging proud kayo sa akin. Ang nasa isip ko nun, ayoko maging gaya kay Kuya ng sakit ng ulo ninyo. Pero hindi ko napapansin. Habang pilit ko kinukuha ang loob niyo ni Papa, nagiging ibang tao na ako. Nagiging mapagpanggap na ako. Hindi ko napapansin. Pinipilit kong umayon sa akin ng lahat ng plano ko. Dahil ayoko madismaya kayo sa akin. Ayoko magkamali, Ma.
Robert, Ma. Ayoko namang maging ganito eh. Ayoko naman, Ma. Tulungan niyo ako. Sa totoo lang, mula nang makulong si Kuya, inuusig na ako ng konsensya ko. Pero takot na takot akong umamin sa nagawa kong pagkakamali. Dahil alam ko masasaktan kayo. Isa pa, takot na takot ako sa sasabihin ng iba. Takot ako makaranas ng paghuhusga ng ibang tao. Robert, Ma, ayos lang sa akin kung mag-iwalay kami ni Felicity. Pero ma, hindi ko makakaya kung mawawala kayo ni Papa sa akin. Huwag niyo sana ako itakwil. Sana matanggap niyo pa rin ako bilang anak. Pwede mo namang sabihin ang totoo ng mga oras na yun. Bakit hindi mo ginawa, Kuya? Dahil wala namang maniniwala sa akin. Masama ako sa paningin ng halos lahat ng tao, lalo na sa mata ni na Mama at Papa. Kapag nagsabi ako ng katotohanan, ang iisipin nila, naghahanap lang ako ng butas para takasan ang pagkakamali ko. Isa pa, alam ko sa aming dalawa ni Robert, mas kakayanin ko ang buhay sa kulungan. Sa huli, inairal mo pa rin ang pagiging kuya. Kasabay ng pag-asang magiging mas mabuti siyang tao pagkatapos ng mga pangyayaring yan. Pero hindi. Masyado niyang nagustuhan ang papuri ng mga tao, ang tunog ng palakpak ng mga humahanga sa kanya. Nang bumalik ako, natakot siyang mapunyag ang katotohanan at maglaho ang lahat sa kanya. Kuya, mapapatawad mo pa kaya si Robert? Pupunta muna ako sa ibang bansa, Kuya. Doon ko hanapin ang sarili ko. Mabuti yan. Kuya. Kuya. Patawarin mo ako. Robert, Sinira ko ang buhay mo. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito ang buhay mo. Patawarin mo ko. Kung sa loob ng 4 na taon, naghirap ka sa kulungan dahil sa akin. Patawarin mo ko sa mga pananakit na ginawa ko kay Felicity. Patawad, Kuya. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, gagawin ko para baguhin ang takbo ng buhay nating dalawa. pero hindi maaari yun. Alam ko. Kaya sana, kung hindi man ngayon, mapatawad mo pa rin ako, Kuya. Robert, walang taong perpekto. At kapag sinubukan nating maging perpekto, saka tayo magkakamali. Saka tayo masisira. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang na maging ikaw. Yung totoong ikaw. At sana, sa kabila ng mga nangyaring ito, makita mo pa rin may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, maraming tinambok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay. Pinamagatang, maaari mo akong tapakan
pero hindi mo ako magagawang durugin. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghali sila James Quaton, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Rosendo. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang madamdaming kabanata ng kasaysayang ito. Maaari mo akong tapakan, pero hindi mo ako magagawang durugin. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.